Approve na po yung 3-team trade ng Converge, NLEX at ng Meralco Bolts. Nakuha ng Meralco itong si JV Mocon. Napunta naman dito sa Converge Fiber Xers si Jonel Policarpio. Pati na rin itong si Kurt Rayson. Samantala naman itong NLEX Road Warriors nakuha si Shonny Winston at Kevin Racal. Inaasahan ng marami na magkakaroon pa ng ibang movements itong Converge Fiber Xers at ang balita nga ngayon baka sa San Miguel Beer naman makipag-trade itong Converge Fiber Xers. Posible raw na baka itong San Miguel ay interesadong makuha ito namang si Alex Stockton. Mula dito sa Converge baka siya naman ang susunod na iti-trade dito sa SMB at baka ang maging kapalit nito ay itong si Wamit Yongson at itong si Chris Miller. Hindi pa natin masisiguro kung ganyan nga ang magiging arrangement pero may posibilidad na iyan ang gagawin ng Converge. Matindi yung build-up na ginagawa nila at gusto nilang kumuha ng isa pang point guard katulad nitong si Wamit Yongson daw para makatulong doon sa kanilang rotation. Samantala naman itong San Miguel makikinabang yan kung si Stockton yung makukuha nila dahil ito ay isang two-way player. Pwede itong mag-point guard, pwede rin ito na maging scoring guard. Maraming mga pwedeng gawin itong si Alex Stockton para dito sa San Miguel at yan ang dahilan kung bakit siya gustong kunin nitong si Coach Leo Austria. Makikita natin dito kung gaano katindi talaga yung magiging preparasyon ng SMB para dito sa Commissioner's Cup kung itutuloy nga nila itong trade sa Converge Fiber Xers. Alam din natin na hindi naman biro yung gagawing sabihin nating preparasyon nitong si Coach Leo Austria kaya siya ready na gumawa ng ganitong hakbang at ititrade na itong si Wamit Yongson pati na si Chris Miller dito sa Converge Fiber Xers. Kaya nga itong si Francis Chua, sigurado matindi na pakikipag-usap niyan dito sa management nitong Converge. Ito namang Titan Ultra ngayon ay mukhang susunod dito sa gagawa ng malaking hakbang para naman ibig sabihin ay makasabay dito sa mga teams ngayon sa PBA. Baka daw i-trade na ng Titan Ultra itong si Joshua Monson dito sa TNT Tropang 5G. At ngayon mukhang si Glenn Cobuntin ang magiging kapalit nito. Mukhang ready na raw itong si Coach Jot Reyes talaga na mag-upgrade pa ng lineup niya kapag nakuha niya ito si Joshua Monson. Mas magiging malalim yung kanilang front court ngayon. Alam natin na ito si Joshua Monson, two-way player yan. At magaling din itong magbaba ng bola. Kaya nga gusto raw itong makuha talaga nitong si Coach Jot Reyes. Si Glenn Cobuntin naman ay isang 3-point specialist at magiging magandang kapare siya ni Aris Dionisio dito sa Titan Ultra. Kaya magkakaroon ng high scoring option ngayon itong kupunan ni Coach Renzi Bahar. At dahil dito inaasahan ng marami na magkakaroon ng mas magandang opensa itong Titan Ultra. Ngayon ito namang TNT, syempre ang lakas na nung lineup niya, nandiyan na nga si Bol Bol. At ano pa kaya kung magkaroon sila ng iba pang mga additional scorers katulad nga nito si Joshua Monson. Kaya maraming naniniwala na team to beat talaga itong TNT Tropa ngayon dito sa darating na Commissioner's Cup, lalo na kung idadagdag pa nga nila itong si Joshua Monson. Dahil alam natin hindi biro yung nagiging preparasyon ni Coach Jot Reyes dito at kung maidadagdag mo nga itong si Monson dyan, lalong ang ganda ng kanilang magiging laro. Kaya itong si Coach Jot Reyes nasisiguro natin na hindi yan papatalo pagdating dito sa pagdagdag ng mga players sa kanyang roster. Kaya nga ito talaga yung makikita natin na magiging sabihin natin pagbabago dito sa TNT, yung pagdagdag kay Monson at pag-trade naman dito kay Glenn Cobuntin. Kung sa bagay, hindi na nakapagtataka na matitrade si Cobuntin dahil lately napansin nga natin na hindi na to masyadong nagagamit ngayon. Ito namang Stanley Pringle ng Reynolds siya ni Elasto Painters ay 2 buwan hindi makapaglalaro dahil na sideline ng injury. Knee injury ulit at balita nga natin, mukhang dito na talaga magkakaproblema Reynolds Shine. Ang dami na kanilang injuries na pinagdadaanan ngayon, nadagdag pa itong si Stanley Pringle. So baka ito na talaga yung sinasabi nila na baka last team na ni Stanley Pringle talaga itong Reynolds Shine. Kapag nakarecover siya dito, baka after that maglalaro pa a few conferences at malay natin baka magretiro na. So mukhang itong si Stanley Pringle dahil may injury, yung ibang guards naman ng ROS ang gagamitin nila para magkaroon ng mas magandang balancing rotation si Coach Yeng Giao. Kung sakasakali na itong si Stanley Pringle matatagalan yung recovery, at least ng Reynolds Shine naman alam natin na marami yung mga guards na pwedeng magamit. Kaya talaga namang itong si Coach Yeng Giao sigurado nagagawa at gagawa yan ng paraan para mapunuan yung pagkawala ni Pringle.
Kung dito sa pagkawala ni Pringle, magkakaroon din daw ng iba pang mga players na idadagdag itong Rain or Shine Elasto Painters. Kasi itong Rain or Shine naman, magiging isa yan dito sa mga teams talaga na maghahanda para dito sa darating na bagong sitwasyon ngayon dito sa kanilang lineup. Dahil syempre may injury na nga si Kit Dato, nadagdag pa si Pringle. So big man at guard ang magiging problema ng kanilang rotation. At alam naman natin si Coach Cheng Jiao, magaling naman talaga yung pumili ng mga players maski sa free agency o sa rookie. Kaya hindi naman siguro magiging issue yan dito. Kaya talaga makikita natin dito kung gaano kahusay pumili ng mga players si Coach Cheng Jiao at yan ang gagamitin niya sa kanyang advantage para masiguro na yung kanyang ROS naman hindi mapag-iiwanan itong mga independent teams na nagpapalakas katulad nitong Converge Fiber Xers at nitong Phoenix Human Masters. Sigurado na dito sa Commissioner's Cup magiging palaban pa rin ditong Rain or Shine. Samantala naman itong Barangay Ginebra ay nananatili dito sa kanilang gagawing mga hakbang sa Commissioner's Cup. Hindi raw nila bibitawan itong si Justin Brownlee kahit na malalaki yung mga import ng kalaban. Kaya nga masisiguro natin na itong si Coach Tim Cone gagawa yan ng paraan para makontain ng Ginebra itong si Bol Bol. Isa na siguro dito yung pagdagdag ng mga 3-point shooters nila. Siyempre, kung yung kalaban mo ay 7'3 at merong 7'8 na wingspan, mahihirapan kang umatake sa basket. Kaya kinakailangan magkaroon ng mga 3-point scorers itong si Coach Tim Cone para makakontra dito kay Bol Bol. At yan ngayon yung inaabangan natin na gagawin talaga nitong si Coach Tim Cone. Maski na itong mga iba pang tips na haharap sa TNT. Of course, dahil nandyan to si Justin Brownlee, yan talaga magiging advantage nitong Barangay Ginebra dahil doon sa chemistry nito. Kaya nga maaasahan talaga natin na magiging isa yan doon sa top options nitong si Coach Tim Cone lalo na at alam natin na magiging undersized sila dito sa darating na Commissioner's Cup. Pero ganun pa man, itong si Coach Tim nasisiguro natin na hindi yan magkakaroon ng problema sa pakikipag-match up dito sa TNT at sa iba pang teams dahil pwede niyang i-double team si Bol Bol at pwede rin niya syempre yung mga screen and drive na gagawin para masiguro na manu-neutralize nila epekto nito. At syempre, ma-maximize nila yung bilis nitong si Justin Brownlee. Kahit na maraming fans na nagsasabi na baka dapat na palitan si Brownlee dahil sobrang laki ng mga imports ngayon, nananatili itong Barangay Ginebra dito sa kanilang desisyon na si Brownlee ang gamiting import sa Commissioner's Cup. Tignan natin kung ano magiging epekto niyan pero kumpinsido pa rin itong si Coach Tim Cone na si Brownlee pa rin ang pinakamagiging epektibo na import para dito sa Barangay Ginebra. Kaya nga magiging isa to dito sa mga pinakamalaking desisyon na gagawin ni Coach Tim Cone dito sa Commissioner's Cup. Binabati natin yung mga taga-subaybay natin na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Ireneo Salangsang, binabati din natin si RG Bueno, si Katsakino Dukusin, si Monde Guzman, si Malyari Mascareñas, Edwin Carmona Jr., si Jonel Alagon, Anthony Alon, si Michael D., Romeo Conchada at lahat ng mga viewers.